Hello mga friends, so dito tayo ngayon sa ating mga vlog natin dahil sa just a few minutes passed by gone by na natin na pakinggan natin ang news na si Apollo Kibuloy ay arestuhin. Hinahanap na ng otoridad si Pastor Apollo Kibuloy. So dito, ang nangyari dito, hindi naman natin alam kung ano ang anong kaso ni Apollo Kibuloy. Hindi kasi ako nanonood ng anong kaso ni Apollo Kibuloy. Ano ba yon? Bakit siya kinasuhan? I'm not interested sa ganung klaseng mga kaso to dig or to know the life of a certain individual. Wala tayo niyan. But as far as I know, hinahanap na siya ngayon ng batas. So dito my friend, ang siguro bakit siya nagtatago, hindi natin alam kung bakit. Siguro darating din ang panahon na yan, dahil ang natatakutan yan before, as far as I know, yung ipinatawag yan sa Senate. Kasi yung Senate hearing, hindi naman tayo lawyer. Senate hearing, as far as I know, with my own understanding only, nasa Senate hearing, hindi yan hindi yon ang real place na isasalang yung kaso. If I'm not mistaken, hindi ako masyadong niyan. So what I mean, na sa proper proceedings ang kaso isasalang sa korte talaga, hindi diyan sa Senate hearing, dahil hindi naman yun proper ang Senate hearing as far as I know. So ipapile nila talaga ang kaso. Siguro baka lang yan, nagtatago lang dahil hindi pa siguro final yung baka hindi siya pina-finalize yung kaso na ibinigay sa kanya, pina-file sa kanya. So ipapile nila ng formal yon. So siguro at this time, dahil sa naaresto na siya, so dahil mayroon na siguro warrant of arrest, so siguro hindi naman yan magkakaroon ng warrant of arrest kung hindi pinapailan ng kaso. So dito, ang bakit ako nagbablog yan tungkol ka Apollo Kibuloy. Anyway, yung religious yun si Apollo Kibuloy. Hindi natin alam mga pangyayari sa buhay niya. At hindi rin ako naniwala na may ginawang yung mga accuse against him. Dahil religious yan So yung mga ibang mga kasi, yung ibang mga tao, baka planted lang yun, o mga binayarang mga individual lang yan upang masira yung tao, dahil sa hindi natin alam kasi. And in other words, hindi ako nakikinig yan sa kaso ni Apollo Kibuloy. Kung ano yung kaso, hindi ko nga alam kung anong kaso yung pinalis kanya. Ngunit ito, bakit tayo nagbablog nito? Ito lang. Anong nangyari kasi, parang pare-pareho yon sa pangyayari ka Ruben Ecleo Jr. Pare-pareho yung pangyayari. So dito, wala naman tayong dapat ikabahala. Mga religious leaders, wala tayong ikababahala pag nandyan tayo sa Panginoon. Pag nandyan ka sa Panginoon, you have nothing to fear with. You have nothing to get frightened of. Wala kayong dapat ikababahala pag nandyan kayo sa Panginoon. I do believe to si Apollo Kibuloy, religious tong tao. Ano ba ang ikakatakot mo pag nandyan ka sa wala siya, I think wala siyang kinatatakutan. Walang kinatatakutan ang taong to. So lang siguro may mga ibig sabihin lang siya sa kanyang pagtago sa batas. Ngunit dito, ito lang ang mangyari. Dahil yun si Ruben Buray Cleo Jr., inahuli yun Ang sabi niya yung nakahuli, yung sino ba yung general yon na nagsabi na walang maitatago or walang makakatago, walang makakatakas sa batas. Yan.
Paano niya nasabi na wala makakatakas sa batas? Dito my friend, sasabihin ko sa inyo. Dito sa mundo ngayon, noon mga 1980s, ang sa amin, when I was still in the mountainous place of pinapasok, before 1980s, sa sitio namin, lahat ng mga tao doon ay sa NPA, sided sa NPA, pati yung mga kapatid ko sided sa NPA. So sa lahat ng mga tao doon, yung ilang tao dyan sa isang sitio, 3 pamilya lang ang hindi kasanib. 3 tao lang hindi nakasanib sa NPA. Bakit ba? Kahit yung kapatid ko sumanib na yun. Parang na sila, parang may teaching na sila sa NPA, no? Mayroong learnings, mayroong mga studies about NPA. So almost 90%, 99 if I'm not mistaken, nandiyan sa mga 99%, 99% almost nakuha na sa NPA. So meaning halos lahat na tao ay nakuha na ng NPA before. Bakit po? Isasalaysay ko lang sa inyo Dahil ang hindi nakuha ng NPA ang father at mother ko Father at mother ko, kami, yung mga maliliit, hindi natin i-count yun. Yung isang brother ko at saka isang sister ko nakuha na nila. Yung ko, ang hindi lang nakuha, yung father ko, mother ko, yung isang sister ko, yung mga maliliit. So ang iba ubos na lahat sila. Meaning ang halos 99% sa tao doon sa amin puro na sa NPA. So ngunit bakit ko na isabi yun sa NPA? Ngunit sa ngayon, sasabihin ko bakit related to sa vlog ko. Dahil sa ngayon my friend, kung marami, yung 99% ng tao na halos nakuha na ng NPA before, ngayon kasing dami rin ang intelligence na nakakapalibot dito sa daigdig natin. Kasing dami mga kung paano pinapalago ng NPA before ang kanilang grupo, ganito rin pinapalago ng gobyerno ang intelligence. Kaya nga ang sabi ng nakakahuli ka Ruben Icleo Jr., Master Ruben Boray Icleo Jr., na walang makakatakas sa batas. Ganon din mangyari ka Pastor Apollo Kibuloy. Kung siya, kung hindi siya masyadong matalino. Yes, my friend. Dahil sa sobrang dami ng intelligence ngayon, mahuhuli at mahuli siya talaga. Yan ang ibig kong sabihin. So dito, siguro it takes more years bago siya mahuli. Ngunit, as far as I know, parang mahuli siya. Hindi ko naman sinabi na mahuli siya talaga. Ngunit, parang mahuli siya. So, ewan ko rin kung mahuli ba talaga o hindi. Kung hindi siya nahuli, mas matalino pa siya ka Ruben Boray Icleo Jr. Ngunit, pag nahuli siya, pareho lang sila. So, dito, ilang years nga nahuli si Master Ben Boray Icleo Jr. Ilang taon yun? If I'm not mistaken, mga more than 6 years or 10 years or how many years. So kung sino sa kanila ang mas mahabang years bago sila mahuli, ang silang panalo. Ngunit for me, my friend, para sa akin, hindi dapat mo tatakas. Sa akin lang, hindi natin alam kung bakit siya tumakas. Sa akin lang, kung nandyan kayo sa Panginoon, you have nothing to fear with. You have nothing to get frightened of. Wala kayong dapat ipangangamba. Wala kayong dapat ikakatakot pag nandyan kayo talaga sa Panginoon. Bakit ba? Walang imposible sa Panginoon. In the real way, walang imposible sa Panginoon. Ganyan. So, we have nothing to worry pag nandyan tayo sa Panginoon. Ito yung mga friend ko tong yung mga religious leaders. Friend ko silang lahat. Kaya nga, mayroon tayong ayaw kong magkakabangga ng mga to go against with the other religious leaders. Kaya mayroon akong vlog dyan tungkol sa mga religious leaders, challenging all of them
Sa lahat sa kanila, I'm challenging all of them. Ibabalik nila sa normal yung ano natin, climate change, yung pagtaas ng heat index. Mag-pray sila, ibabalik na lahat. Ipapabalik ko sa kanila within 5 years until 2029 ibabalik nila. Dahil pag hindi nila maipabalik, meaning hindi sila pinakinggan ng Panginoon. 5 years binigay ko sa kanila. Sa inyo mga religious leaders, bibigyan ko kayo ng 5 years. Kung sinabi nyo na kayo nandyan sa inyo ang Panginoon, ipakinggan kayo ng Panginoon within 5 years. Pakinggan at pakinggan talaga kayo ng Panginoon within 5 years kung nandyan sa iyo ang Panginoon. Ang dami-dami nyo. Hindi nyo na-show. So, problema to ng nakararami. Yung heat index, na problema to ng nakararami. So, dito, as the help of the Almighty One, ibabalik tong problema natin. Yung climate change na parang problema talaga natin to. Ibabalik nyo, mag-pray kayong lahat ng mga tao, bigyan ko kayo ng 5 years. Sino yung pinakamataas na posisyon dyan sa any of the religion? Ibabalik nyo ito. Then after which, pag hindi nyo naibalik, pag hindi nyo nabalik sa normal, itong itong climate change na nangyari, heat index na experience natin ngayon na halos masusunog tayo pag lumabas tayo, hindi nyo na ibalik, which means wala yung pinaniwalaan nyo, wala. Meaning ang pinaniwalaan nyo, hindi kayo pinakinggan, walang nakikinig sa mga prayer ninyo, which means hindi talaga kayo anak ng Panginoon. Pag hindi kayo pakinggan ng Panginoon within 5 years, hindi kayo anak ng Panginoon. Then after which, by the year 2030, I'll be intervening. I'll be asking the Almighty One na ibabalik yon. Yung problema natin, ibabalik for the good of mankind, sa lahat sa atin, for the good to all of us. Mabalik to, maging normal to ang daigdig natin. 2030, I will promise you na I will intervene. Ngunit my friend, ito, I'm just only human being, hindi ako Panginoon. I'm not also promising na yun ay makakabalik talaga, may restore talaga. So bigyan nyo rin ako ng 5 years. Bigyan nyo rin ako ng 5 years bago yun may restore. Yan ang sabi ko sa inyo. Bigyan nyo rin ako ng 5 years. Pareho tayo. Pag hindi yun na-restore until na 2035, pareho tayo. Hindi tayo pinakinggan ng Panginoon. Ngunit pag na-restore ko yan, natatalo kayo sa akin. Natatalo kayo. So ganyan lang, may challenge. Challenge tayong lahat dito mga friends. So ngunit what we are talking at this time is just only the case of Pastor Apollo Kibuloy, na wala siyang dapat ipangangamba pag nandyan siya sa Panginoon. Nandyan rin naman siya talaga sa Panginoon. Ngunit siya, parang kasali siya sa mga religious leaders na binigyan ko ng 5 years upang may balik itong problema natin sa sobrang init ng sanlibutan. Yes, as what I said, walang imposible sa Panginoon. Kung naibalik nyo yan in 5 years, wala na akong problema. Kung maibalik nyo yan until 2029, wala na akong problema. There's nothing to ask to the Almighty One anymore na ibalik yun. Dahil naipabalik mo Meaning, pinakinggan kayo. Ngunit kung hindi yun maibalik, I'll be intervening after that. 2030, I'll be asking with the Almighty One to have it be restored. Hindi ko rin alam. Dahil ang Panginoon, hindi yan naabot ng ilang years Pwedeng linggo, pwedeng buwan, pwedeng half a year, pwedeng kinabukasan, pwede niya ibalik. Ganyan ang Panginoon, walang imposible sa Kanya. My friend, wag ko lang masyadong habain ng vlog natin. Ito ay tungkol lamang ka Pastor Apollo Kibuloy. Okay, so thank you so much sa lahat ng mga naparito, sa mga nakikinig dito. Have a blessed day sa inyong lahat. This is your friend Alfredo Gallego. Have a blessed day once again to all of you.